saging na saba. Sawa na ba sa turon at banana Q ang inyong mga anak, she's mommy? Ito naman, try natin sa kanila. Banana stick na saba para naman maiba sa paningin nila. Tara, lutuin natin. Ito nga pala ang mga ingredients mga mi. Saging na saba, harina, baking powder, itlog, at butter. Overripe na saging saba ang pinili ko. Kasi bukod sa mas mura, mas malasa din pag overripe. Pwede din naman lakatan na overripe. Kaso medyo mahirap lang kasi hanapin yun. Saba ang pinakamabilis hanapin. Nabalatan na natin ang saba at ilagay natin sa isang lagayan at durugin na lang nating maigi hanggang ganyan yung itsura niya. Pwede nyo rin durugin sa kamay pero siguraduhin nyo lang malinis ang kamay nyo. At naka-plastic gloves kayo. 10 pirasong saba pala yung ginamit ko mga mi. Pag nadurog na, pwede na nating ilagay ang ating 1 cup of sugar. Wash lang, okay na. Pag ayaw nyo ng sobrang tamis, pwede nyong bawasan yung 1 cup kasi sobrang tamis na yung saging na overripe eh. Isunod naman natin ang 2 itlog at haluin itong mabuti. I-mix lang muna natin ang ating mga wet ingredients. Naglagay ako ng butter pero optional naman yung butter, pwede namang wala. Gusto ko lang kasi ng medyo maalat-alat ng konti. Haluin hanggang mag-melt ang butter. Sunod naman natin ang ating dry ingredients. Sinala ko muna pala ang aking harina kasi matagal na siya nakastock kaya medyo may mga buo-buo siya, kailangan salain. Ilagay muna natin ang 1 cup of flour muna para matansya natin ang ating butter mixture. Hindi kasi dough ang gagawin natin ngayon mga mi, kaya kailangan ganyan siya, medyo basa-basa lang siya. Ilagay ang 1 teaspoonful ng baking powder at ang natira nating 1 cup ng harina. Tapos halo-halo na naman mga mi hanggang maging ganyan ang itsura niya. Teka, flex ko lang muna pala yung background ko. Ang lakas kasi ng hangin, pero ang presko sa pakiramdam. O diba, naisingit ko pa. Ready na ang ating butter mixture, kaya ilipat na natin siya sa lalagyan. Dito natin siya ipasok ngayon sa piping bag. Pag wala po kayo nito, pwede po yung coupon band lang. Sundan nyo na lang ito mga mi kung paano siya gawin. Ilipat na nga natin dyan ang ating butter mixture. Yung hanggang sa magkasya lang muna kasi marami ang ginawa natin kaya hindi siya kasya sa isang lagayan dyan. Huwag masyadong punuin para may mahahawakan ka pa dyan sa dulo banda. At gugupitan na yung sa baba. Magpainit na ng mantika at nang maluto na natin ito. Pisilin lang natin ng dahan-dahan yung piping bag at gupitin para magkapareha sila ng haba. Medyo mabilis lang siya maluto kaya kailangan mahina lang yung apoy. Yan, ganyan lang. At pag naubos yung nandyan sa piping bag, pwede nyong lagyan na naman uli hanggat maubos yung ginawa nating butter mixture. Mabilis nga lang siya maluto kaya pag ganyan na yung kulay niya, ahunin nyo na. Ilagay sa strainer para makatulo naman yung mantika niya. At ayan na mga mi, luto na siya. Presenting! May saba, banana stick. Pwede nyong budburan ng asukal mga mi pag gusto nyo. Ayan, mukbang time na. Gusto pang makijoin tong langaw na to ah. Oops, wag mo muna skip me. May sasabihin pa ako eh. O diba, sa murang halaga, masusulit nyo na ang inyong pagmemerienda. At hindi lang yan, para dyan sa mga mami na mga rakitera, pwede nyo rin tong ibenta mga mi. At sa presyo naman, kayo na ang bahala magkwenta. Magdedepende na lang ito kung gaano kadami at kung gaano kalaki ang inyong ginawa. Napaka-perfect nitong pangbenta mga mi kasi napakadali lang gawin. Tipid pa sa ingredients. Kaya siguradong kikita ka. Hanggang dito na lang mga mi. Sana nakapaghatid muli ako sa inyo ng konting kaalaman bilang isang nanay na rakitera pa. Kung nagustuhan mo mi ang aking video, paki-share naman. Okay, bye mga mi. Thank you for watching. Pagwa na naman tayo ng kakaiba.